Yusek, Yusek, good morning po sa inyo, Yusek. Pagpasensya niyo na po si Bigornia. Yusek, Maraming salamat po. Kayo na ang nagpaliwanag. Hindi, madali din kasing ipaliwanag dahil nararanasan na ng mga kababayan natin yung trimester ng Correct. Lasal. Ano pa ba yung may trimester, ma'am? Ang Ateneo ba trimester? Mukha. Ang trimester po kasi ng Lasal ay sa college. Sa college. Pero sa Ateneo naman po, 3 grading period school year din sa junior high school po. Ayan. So, Ayun. iba-iba. So, ngayon, sa public schools, ang gagamitin po natin ay 3-term calendar. At Yes, magpapaliwanag po correct. si Yusek. So, what difference does it make sa current system natin? Anong mababago, Yusek? Okay. Salamat po. The important difference is that we are shifting from a school year that is organized into 4 quarters to now 3 grading periods. Ang mangyayari po, every quarter will be, every term will be longer than what it used to be in the quarterly arrangement. Pagkatapos po, inayos natin, siguro nasabi na po din natin dati na it's really a way of organizing the school year and therefore teaching learning time. So, sa bawat term po, meron tayong instructional block na tinatawag and end of term block. Yung instructional block po, doon nakakonsentrate ang ating teaching and learning so that teachers are able to focus their attention on preparing for their lessons, lesson-related tasks. Pagkatapos naman po, ang mga bata nakafocus din ng attention sa teaching and learning. Ngayon, saan po hindi, no? I mean, yung extracurricular at co-curricular activities are also important, very important in the holistic formation of the learners. Ang ginagawa lang po natin, hindi natin yan tinatanggal, but we're moving those activities to what we now refer to as the end of term block. Para sa instructional block po, talagang nakafocus ang teachers, ang attention ng learners ay dun din sa inaaral nila. We all know that, no, even as adults, no, the divided attention is always very problematic. In the end, we don't remember many things, we aren't able to absorb things as deeply as we should when our attention is divided. So basically yun po. And sa first term po, naglagay tayo ng opening block. Yung opening block naman po is for all the preliminary tasks that we do in our schools. Halimbawa po yung pag-administer ng ating initial assessments, no, yung mga literacy and numeracy assessments. Diyan din po natin nilalagay yung pagtitimbang ng mga bata for the school-based feeding program. Diyan din po ang same principle. We want to make sure that when the clock strikes for the beginning of lessons, then everyone, both teachers and learners, are focused on the lessons. Yusek, ang gusto ko pong malaman sa mga magulang, ano po? Yan. May kailangan bang paghandaan ang mga magulang, pati na rin po ang mga estudyante with this new system that we're going to implement? Kasi kung magulang ako, ano ba, may kailangan ba akong dagdag gastos dyan? Yan. Dagdag na requirement dyan? Magkano? Things like that, Yusek. Okay. By its nature po, wala. Wala po talaga because it's the same school year. However, we are just moving the beginning and the end of terms, no? So wala pong gagastusin. However, sa mga magulang po, ito yung gusto ko sanang sabihin, ano? Siguro yung kasi may buwelo din po ang ating mga pamilyang Pilipino sa pagpasok ng bawat school year. At ang isang phenomenon po na na-observe natin mula sa pananaw ng DepEd, marami po pala tayong bata na hindi pumapasok agad when the school year begins, no? Ganun po pala ang nangyayari. So, sa pamilyang Pilipino po, ito ang panawagan natin. May we regard the beginning of the school year as really, truly the beginning of the school year. Sabi daw po kasi ng ating mga magulang, ay anak, huwag ka munang pumasok kasi wala pa namang gagawin si teacher dahil marami pa ang hindi papasok. At ang nangyayari po talaga ay marami nga namang hindi pumapasok on the first few days of school. So it becomes a vicious cycle na ganun po, no? But it's very important, I think, no, for the learners to really come in to school on the first day of school. So yan naman po para sa ating mga magulang, sa ating learners. Yusek, pumangit yung signal nyo, Yusek. Ano nangyari?
Ay, wala po. Ayan, yan. Pumangit ulit. I think it has to do with the, with the earphone. Kasi Oo. parang hindi signal eh. Kasi tuloy-tuloy naman yung signal mo, Yusek. Parang garbled. Parang garbled. Garbled. Tanggalin nyo nga po muna yung earphone tapos ibalik nyo. Hindi, yung ibig sabihin yung pagkaka-plug sa laptop ko. So, ngayon po, maliwanag po pa. Hindi po siya maliwanag. Wala Pangit. po kami naintindihan. Sayang. Pero yung video okay eh. Yung audio po ang problema natin, yung audio. I was thinking of tanggalin nyo na lang kaya muna yung earphone para wala kayong microphone. Total mukhang tahimik naman dyan sa lugar ninyo, Yusek. Can we try again? Ayan. Hindi partner, tinanong ko kasi baka kako may kailangang paghandaan. Oo. O paghanda yung mga magulang. Correct. O, kasi pag sinabing public, dapat walang gastos ha. Dapat. Libre yun. Kaya lang Public alam mo, yun eh. partner, meron mga miscellaneous. Tama ba ang pag-pronounce ko? Yung mga Miscellaneous. extracurricular Oo. chorva. Oo. Yusek, andyan ka na? Yusek? Yusek. Oh, wala eh. Oh. Yun nga. Hindi yung pero- okay yung umpisa. Ang ganda ng signal Kaya, niya eh. Oh. Tsaka sabi niya, walang gastos. However, Oo. may however din. Yun ang gusto kong malinawan. Ano ba yung mamaya remind mo siya, doon ka Sige. muna putol. Sabi mo, walang gastos, Oo. pero, Pero. parang may bawi. Ano Correct, kaya ibig correct. sabihin ng pero? Ako din, ang tanong ko rin sa kanya, anong epekto nito? Anong saysay? Oo. Tayo ba ay makakahabol na doon sa learning chuva-chuva Oo. ng ating mga Actually, bata? dapat yun din malaman natin. What is the objective? Correct. Kasi dapat may objective tayo from shifting to 4 quarters Oo. to now a 3. So, ibig sabihin lalabas 1/3, 1/3, 1/3. Oo. Ano ang wisyo? Ba tayo pupunta dyan? What is the objective? Correct. At achievable ba yung objective in the what? In the next 5 years? Kasi sa education partner, hindi ganyan kabilis ang catch up. It will really take time. Kasi remember, years ang education. Hindi Totoo. naman one day na educate ka, yun na yun. Oo, Hindi. hindi. It takes years. Kaya ang bawi dyan will also take years. Oo. Tsaka depende yan sa guro, sa bata, at sa eskwelahan. Kung paano nila, kumaga ay titirahin Oo. yung ganyang klaseng sistema. Ay nako, partner, wala na raw sa Zoom. Phone naman- patch na lang. Okay lang audio ako na lang. dyan. Oo. Yusek, magandang umaga. Hello po. Ayan, Ayun. pasensya na po. Wala, pangit yung audio nyo dun eh. Oo nga po Naputol po kayo doon nasa sa ano po kasi, Nasaan po kayo? nasa Capiz. Nasa Ay, Capiz ang layo po pala. ngayon. Nasa layo Capiz. pala. So, Not ang masarap sure. dyan, seafood. Sir. Ayun. Naputol po kayo doon. Sabi nyo walang gastos. However, Opo. gumanong kayo. Go ahead. Tuloy nyo. Okay. So wala pong gastos because we are simply reorganizing the school year. The school year still begins on the same date, will end on the same date. Ito lang po yung gusto kong sabihin, ano. Ang sinasabi po kasi sa atin, no, ang nalaman namin mula sa field, ang mga magulang po pala natin ay may practice na hindi muna pinapapasok ang mga bata on the first few days of school. Ang sinasabi daw po sa mga bata, anak, huwag ka munang pumasok. Hindi pa naman regular ang school days. At ang teacher ay hindi pa magtuturo dahil marami pang absent. And that becomes a vicious cycle. Kasi po maraming magulang ang nagsasabi noon, di kami rin pala tayong bata na hindi nga naman pumapasok at the beginning of the school year. So ang teachers hindi rin po makasimula ng lesson kasi ang hirap naman nung uulitin pa. So ganun po ang nangyayari. So ang panawagan po sa ating mga magulang at sa ating mga guro is really to regard the beginning of the school year as the start, the new school year. Sana po papasukin natin ang mga bata kasi kailangan din po ng mga bata yung buwelo na yon before the lessons really kick in. Opo. So, yun po Pero, ang panawagan ko dun. Yusek, yun pa rin ang tanong, magkano ba? Gusto kong paghandaan, yung mga nanay, yung mga katropa ko ba, nag-iisip na kami ngayon, kaninong kumari ba ako uutang kung ganito ay masisimula na? So, ang siguro po related sa sinabi ko, ma'am, kanina, wala po talagang gastos. Wala pong gastos. Kaya lang, tama po kayo no? Ganyan talaga yung phenomenon at the beginning of school year. Ang nakikita ko po, baka dahil nga
nananawagan kami na papasukin ng mga magulang ang kanilang mga anak at the beginning of the school year, baka mapapaaga po yung paggastos para ang mga bata ay magkaroon na ng school uniform, ng school supplies, ng bag, no? At pababauna naman po sa pang-araw-araw. So, but cost-wise, the 3-term school calendar has no cost for parents and for learners. Opo. Yusek, we have 5 minutes left. Ano po? What is the objective? Bakit tayo lumipat? At kailan natin ma-achieve yung objective na yun? Kasi may objective yan eh. Otherwise, ba tayo lumipat dyan sa 3-term na yan kung wala naman pala tayong hangarin, na, goal? Ano ang magiging resulta? Correct. Sige po. Una, sir, gusto kong sabihin sa iyo na gustong-gusto ko yung sinabi mo kanina, no? Yung sinabi niyo na the result of this will not be immediate because education is a long-term affair. It cannot be regarded like a business enterprise na at the end of the day, at the end of the period, agad-agad may outcomes ka na. And so I really hope that we stick to this in line with our goals. Sabi niyo nga po, ano yung goals? Ang goals po natin is for us to protect instructional time as best as we can. Currently, instructional time is so disrupted, no? Unang-una po, magkahalo within the weeks ang ating mga lessons at ang ating mga co-curricular and extracurricular activities. Magkahalo po silang lahat. Ang nangyayari po because of that, the attention of the teachers is divided. Habang naghahanda sila para sa lesson nila, gumagawa ng quiz, gumagawa ng activity, iniintindi din po nila yung paghahanda ng props, pagpapractice para sa mga activities, and so on and so forth. But now, because we have dedicated an instructional block apart from the conduct of activities, then they can focus attention. Important din po yun sa bata, no? Sa bata, ang nangyayari, nakafocus siya sa lessons. Hindi po yung habang nagle-lesson sila sa math or sa science, ang iniisip na niya ay yung papel niya dito sa particular program na to, kung anong costume ang ihahanda niya kinabukasan. So yun po yung iniiwasan natin. So it's really an attempt to protect instructional time as best as possible without minimizing the value of co-curricular and extracurricular activities are also important in the formation of the learners. But precisely to give this dedicated time as well, we are placing them in what we now refer to as the end of term block po. Opo. Sana nga po ma-achieve. Yusek, thank you. Maraming salamat. Pakiregards niyo po kami kay Secretary Sani Angara. Kamo, matagal-tagal na namin hindi na-interview. Malapit na po kami kamong magtampo, ha? Nagtatampo na nga ako. Nakarating po na gusto niyo siyang interviewin ulit. Salamat. Thank you, Yusek. Po. Mabuhay ka dyan. Mag-ingat po kayo sa Capiz. Ano po? Okay, maraming Mabuhay salamat ka. po. Thank you. Si Undersecretary Carmela Oracion, ang OIC Undersecretary po for Learning Systems Strand ng Department of Education. Partner, may